Catherine's POV. Walang pansinan ha? Fine. Anong akala niya lalambingan ko siya? No way. Unless akong may mali. Siya naman, 'di ba? 'Di ba? Masyadong siloso mantalang pag siya may kausap ng babae. Tahimik lang ako. Are you hungry? Biglang tanong niya sa akin. Aba, himala. Akala ko bubulik niya yung hininga niya eh. Ngayon bigla siyang babanat ng ganyan? Hindi muna ako marupok this time. Okay lang ako, Logan. Hindi ako gutom. Pero deep inside, gutom talaga ako eh. Hindi ko man lang natikman yung isa sa pagkain doon. Di pa naman ako nag-dinner. Heist? Kainis naman kasing babaeng yun eh. Panira ng gabi? How do you say so you haven't eaten yet? Busog nga ako. Saktong-sakto naman dahil pagkasabi ko noon, kumalamang sikmura ako. Ayos! Timing na timing talaga. Nakita ko naman medyo napangiti siya. Kainis naman, gwapo pa rin. Wala ata siyang anggulo na pangit eh. Maski na ka nga pagtulog, gwapo pa rin. Pero tandaan mo, Catherine, galit ka. Really? Okay, fine. I'll just cook for myself. Sambit niya na nakangiti. Tingnan nyo naman na hindi man lang ako pinilit kumain. Nakakainis ka talaga, Logan. Wala ka man lang concern sa girlfriend mo. I decided na pumunta sa kwarto at humiga. Wala pang 30 minutes, hindi na ako mapakali dahil sa gutom. Ayoko namang lumabas dahil maamoy ko yung niluto niya at lalo lang akong matatakam. Bakit ba kasi ang taas ng pride mo? Ewan ko kung ba't biglang sumabat tong konsensya ko. Huwag kang manggulo, please. Nasisira yung moment ko eh. Lapitan mo na siya, iniintay ka lang naman niya eh. Hindi pwede. Ayoko. Dito lang ako sa kwarto. Walang lalabas dahil bawal lumabas. Titiisin ko na lang yung gutom ko dahil sanay na ako sa ganito dati. Ilang beses na nilipasan. Laking gulat ko nang biglang bumukas ang pintuan kaya dari-dari ako nagtalokbong ng kumot para kunwari tulog ako. Honey, are you sleeping? Sasagutin ko ba? Wag, Catherine. Tulog ka nga eh, di ba? Tumahimik ka lang. Papasok na ako sa loob ha. Kailangan magpapaalam pa? Ako ba may-ari nito? Siya naman baliw talaga. Are you mad at me? Oo, hindi naman sa mad talaga. Naiinis lang kasi nga dahil kausap mo na. Basta, naiinis ako. Tapos. Sorry about what happened earlier. I just thought na nag-entertain ka na ng iba. Seriously, anong akala niya sa akin? GRO? Dapat maraming i-entertain? Ganun ba talagang tingin mo sa akin? Taladyang sinadya akong gawing paawa ang boses ko para lalo siyang makonsensya. No, I'm sorry. Nabigla lang talaga ako. Niyakap niya pa ako kahit nakabalot ng kumot ang buong katawan ko. Nakakainis ka, alam mo yon? Nagpout siya sa sinabi ko. Inalis ko na kasi yung kumot. Ang cute! Diyos ko naman, paano ko ba matitiis tong ganitong mukha? Feeling ko ako nagkakasala sa ginagawa kong pangdededma eh. Kahit kinakausap ko na siya, nakatalukbong pa rin yung katawan ko sa kumot, pati mukha. Feeling ko ako lang nagkakasala sa ginagawa kong to eh. I am so sorry, honey. Can you forgive me? Haharapin ko na ba siya? Huwag ka ng choosy, Catherine. Hindi ka naman maganda. Oo na. Sorry din. Pabebe kong sagot. Thanks, honey. I love you. I love you too. Bastos talagang lalaking to Nagsasalita pa ako, bigla akong hilalikan. Kahit ilang beses niya na akong nahalikan, feeling ko, first time pa rin dahil sa kabog ng dibdib ko. Buong akala ko halik lang ang gagawin niya sa akin. He started kissing my neck at yung kamay niya nagsimulang gumala na sa katawan ko. Napapasinghap na lang ako sa ginawa sa akin ni Logan ngayon. I miss exploring your body. Saad niya habang unti-unting inaalis ang saplot ko sa katawan. Tinanggal na rin niya ang natitirang suot at grabe lang talaga. Alam mo yung mapapa-react ka na lang dahil sa ano niya? Ang laki! Nakita ko natawa siya ng bahagya ng manlaki ang mata ko. You wanna give me a head, honey? What? Hindi ko kaya. Tsaka hindi ako marunong nun, no? Kahit nakailang beses nang may nangyari sa amin, hindi ko pa nagagawa yun. I'm always yours, honey. And you're always mine. Napangiti ako sa sinabi niya. At the end of the day, alam kong pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako. At mahal na mahal ko rin naman siya. Nandito kami ngayon ni Logan sa condo niya. May importante kasi kaming pupuntahan. Are you ready? Tanong niya habang hawak ang kamay ko. Siguro. Kinakabahan kasi ako eh. Basta relax ka lang, okay? Nasa tabi mo lang naman ako. Paano kung sampalin niya akong bigla? He will never do that to you, honey. Trust me. I sighed. Ngayon kasi ako ipapakilala ni Logan sa daddy niya. Remember ang sabi niya sa akin, ipapakilala niya ako bagong meeting niya with the family of Gemma?
Magugustuhan kaya niya ako? Malamang hindi. Once tanongin niya ako about sa family ko o sa kung anong meron ako, paniguradong di na agad siya boto sa akin. Let's go, honey. Nag-nod lang ako at kinuha ang bag ko. After 2 hours, nakarating kami sa isang subdivision. Ang lalaki ng bahay. Tapos kada bahay may guard. Umira na naman ang pagiging banong ko. Kasi naman ang gaganda talaga Pang-elite talaga. Kung sabagay, baka nga barya lang to kina Logan. Ang ganda naman dito. Paniguradong sobrang yaman na may-ari nito, Logan, no? Nakita ko namang natawa siya. Ano nakakatawa? Hindi naman joke yung sinabi ko Nothing. Huwag mong sabihin na ikaw ang may-ari nito. Yes, honey, I own this. Di na ako nagulat nang sabihin niya iyon. Sa laki ba naman ng kaya niyang ito yung business, ito pa kaya? Huminto kami sa isang malaking gate na may 2 guard. Ang taray! Yung iba isang guard lang mantalang ito 2. Ayon na rin sa latest, hindi maboboard yung isa kasi may kausap siya. Nasa loob si Dad. Bigla akong kinabahan nang sabihin niyo ni Logan. This is it na. Paano kung sabihin ng daddy niya na maghiwalay na kami? Papayag kaya si Logan? Good morning, Sir Logan. Bati sa kanya ng 2 guard. Sabay talaga dapat? Pagpasok namin sa loob, sinulubong agad kami ng isang maid nila. Good morning. Sir Logan, good morning, ma'am. Bati niya sa aming 2. Natigilan naman siya na ikinagulat niya. Bakit pa siya nagulat? Where's Dad? Nandoon po sa office niya. Bawat hakbang namin ay kasabay ng kabog ng dibdib ko. Parang gusto ko munang Jumera box dahil sa kaba ko. Inhale, exhale lang, Catherine. Honey, just relax yourself, okay? Kung ano mang sabihin ni Dad, wag kang magpapa-apekto. Tumango ako. Hindi ako makapagpapa-apekto sa kahit anong sabihin sa akin. Kumatok na si Logan sa pintuan ng office ng dad niya. Come in! Dinig kong sabi ng daddy ni Logan. My gosh, ang laki ng boses. Parang malaboses si Big Brother. O mas malaki pa. Hihila na ako papasok ni Logan. Oh, I did not expect it to come. What brings you here? Tanong ng dad niya. Nakita kong napadako sa akin ang tingin niya. Relax lang, Catherine. I want you to meet my girlfriend. Dad? Moment ko na ba to? Kinakabahan talaga ako. Hello po, Tito. I am Catherine nga po pala. Tumawa naman siya. Girlfriend? But son, you already have a fiancé, right? Feeling ko anytime babagsak na yung puso ko dahil sa pagkabog. Hindi boto sa akin ang daddy ni Logan. Oo nga naman. May fiancé nga naman siya. Mas maganda at mayaman pa. Alam mong hindi ko talaga siya gusto. Si Catherine ang mahal ko at siya lang ang gusto kong pakasalan. So marunong ka nang magseryoso sa babae? Since when? How about Gemma? We already settled everything. You know namang malaki ang utang na loob ko sa kanila. But Dad, I don't love her. Besides, our obligations were already paid. Kaya nga ako nagpakasubsob sa trabaho, hindi ba? So this time, I want to make a decision for myself. So whether you like it or not, I will not marry Gemma. Hindi ko rin alam pero parang gusto kong maiyak dahil kay Logan. Hindi ko kasi akalain na kaya niya talaga ako ipaglaban. Sa sarili niyang ama, my son is totally in love. Tatawa-tawa siyang sambit. Fine, I will just cancel my meeting tomorrow. But I want you to know more, Iha. After my business trip to France, I want to talk sincerely to the both of you. Hindi man lang ba siya magagalit? Hindi niya kami paghihiwalayan ni Logan. Nag-ready pa naman ako ng mga sasabihin ko. Di na rin kami nagtagal sa bahay nila dahil paalis ang dad niya. Buong akala ko itatakwil niya ako palabas ng bahay nila. I told you, honey, hindi siya magagalit. Hindi pa rin ako makapaniwala, Logan. Akala ko sasampalin niya ako o kaya naman susuntukin ka niya kapag nalaman niya Cool naman pala ang daddy mo. Actually, hindi ko rin alam kung bakit ganun yung asal niya kanina. But at least, kilala ka na niya. Dumiretso na kami sa NGC dahil wala naman kaming gagawin sa kondo. Hindi naman nabago sa akin ang pagtingin at napag-usapan sa opisina. Mas maninibago pa nga ako kapag di nila ako pinagbubulungan. Kath! Napalingon ako na may tumawag sa akin. Si Daniel pala. Nakita ko napalingon at napahinto din sa paglalakad si Logan. Oh, bakit? Birthday ko next week. Punta ka ha? Nandun naman si Iris. Pagkasaba niya nun, nag-good morning siya kay Logan at tumakbo na palayo sa amin. Bakit parang madaling-madali siya?
Paglingon ko kay Logan, napanunok ako dahil sa death glare na binibigay niya sa akin ngayon. Ano ang kasalanan ko? Who is that bastard? Seryoso niyang tanong. Wala, kaibigan ko lang yon. Mabait yun no, kaya wala kang dapat ikabahala. Halika na nga. Bago pa siya makasagot, hinila ko na siya papasok sa elevator. Kasi naman baka umira ng pagiging seloso niya. Mahirap na. Tsaka kaibigan ko lang naman talaga si Daniel eh. I am jealous, honey. Para naman siyang nagpapaawa sa boses niya. Don't be. Ikaw ang mahal ko kaya wala kang dapat ikaselos. I want to wreck their faces. Mariin niyang sabi. Promise me na ako lang dapat palagi, okay? And promise me also that you will gonna stay away from them. As in lahat ng lalaking kakausap sa akin, lalayuan ko. So pinagkaunausap ako ng guard, tatakbo ako palayo sa kanya. Ang hirap naman ata nun eh. Hey, you haven't answered yet. Any problem with that? Wala naman. O sige, promise. Tinaas ko pa yung kanang kamay ko na para bang nangangako talaga. Bigla naman niya akong hinalikan sa labi. Mga 3 seconds din siguro yon. Kissing monster ever. Baliw ka talaga, Logan? Yeah, baliw sa'yo. Anak ng 7 tupa naman no. Napahawak ako sa puso ko dahil parang gusto nang lumabas sa sobrang pagpapalpitate. Baliw sa'yo, baliw sa'yo. Paulit-ulit nagpe-play sa utak ko yung sinabi ni Logan kahit busy kaming dalawa sa kanya naming table. Ang galing magpa-fall ang lalaking to. Lalo tuloy ako na in love sa kanya eh. Honey, can you cancel all my schedules in 3 days? Pero bakit? 3 days? Pagtingin ko sa schedule niya, sakto, mga big time client niya. Ano na mga importanteng gagawin niya? Because we're going on a trip. Trip? Saan kami pupunta? Pero Logan, mga importanteng tao yung imi-meet mo. Pwede namang sa ibang araw na lang tayo umalis. You think may mas importante pa sa'yo pagdating sa akin? Hobby ba niya ang pakiligin ako? Gusto niya ba talaga palagi namumulang pisngi ko, ganon? Pero, we are going on a trip and that is final. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko habang tinitingnan siyang inaayos yung gamit namin. Hindi ko talaga inaakalang isang Logan Navarro magiging ganito sa akin. Ang nasa isip ko kasi puro hirap lamang ang daranasin ko na wala akong kwenta. Na mag-isa lang ako hanggang pagtanda. Thank God dahil nakilala ko siya at dumating siya sa buhay ko. We're going to Paris. Paris? OMG, I'm so excited. Nakapagpabook ka na agad ng ticket? No. No? Paano kami makakapunta doon? Huwag niyang sabihin, we will use our private plane. Di siya ng ubod ng yaman? Our? Yes. Everything that I have is also yours. Ganito pala talaga kasweet ang isang Logan. Lalo tuloy humahabang hair ko. My honey is blushing. Napahawak naman ako sa pisngi ko. Sino ba namang hindi kikiligin? Nakakainis ka kasi. Palagi mo na lang kung pinapakilig. Gusto mo ba painitan na naman kita? Di ko alam kung saan galing yon, Logan, pero napalakas yata ang hampas ko sa braso niya. Hindi na ako inosente, no? Lalo tuloy na mula yung mukha ko, nakakainis ka talaga. Ewan ko sa'yo. Sabi ko sa bebato ng una na nakapatong sa lap ko. Kidding! Mamaya ko nilang gagawin kapag nasa Paris na tayo. At talagang may pagkindat pa? Tss! Hindi ako kinilig. Slight lang. After namin ayusin ang gamit namin, kumain muna kami at tumiretso na si Airbase na, of course, pagmamayari niya. Di na nga pala ako nakapagpaalam kila Gian at Ava pati kay Travis. Papasalubungan ko na lang sila. Let's go, honey. Inalalayan niya ako hanggang sa makapasok sa private plane niya. Sobrang ganda sa loob, parang high class talaga. Tapos yung mga design, sobrang eleganteng tingnan. Gaano kaya talaga kayaman tong boyfriend ko? Are you excited? Tanong ni Logan. Sobra. Napangiti naman siya. First time ko kayo makakapunta ng Paris. Ano kayang itsura doon sa personal? Kesa sa mga pictures ko lang nakikita yung dati eh. Pero ngayon mararating ko na. Di ko na malayan kung ilang oras ang biyahe namin bago makarating dito sa France. Sobrang ganda. As in parang ayoko nang bumalik ng Pinas. It's too cold outside, honey. Wear your sweater. Oo nga, ang lamig dito. Sobrang linis ng paligid. Sana ganito din sa Pilipinas, kaso hindi. Sobrang ganda dito, Logan. Simula pa lang to. Marami pa tayong pupuntahan. Saad niya tinawakan ng kamay ko na kanina pa nilalamig. Dumiretso na kami sa Hotel Costes kung saan marami raw celebrities na nagsistay dito. Good evening, Mr. Navarro. Follow me and I will show you your room. Bati sa kanya ng isang lalaki na akala mo na sobrahan ng gluta dahil sa sobrang puti. Kinabog ang puti ko eh.
Kinuha naman yung isang lalaki yung mga gamit namin. Here is your room, sir. Thank you. Agad ako tumakbo para libutin yung buong kwarto. As in, kwarto lang to? Sobrang laki. Parang kasya isang buong apartment eh. Di hamak na mas malaki to kaysa condo ni Logan. Pero maganda rin naman yon. Ganda pa ng view sa labas. Mag-i-enjoy ako ng sobra dito. Logan, thank you talaga ha. Kundi dahil sa'yo hindi ako makakapunta dito. Anything for you, my love. Lumapit siya sa akin at bigla ko niyakap sa likod habang nakatanaw kami sa labas. Ang gandang tingnan ng mga lights. Gabi na kasi eh. Pero as in, sobrang ganda pa rin pagmasdan. Lalo na't ang daming building. You know what? I am so happy that you're with me right now. Laban naman niyang hinigpitan yung pagkakakapit sa akin habang lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Thank you for coming into my life. Akong dapat magpasalamat sa iyo, Logan. Thank you for trusting me and giving me the chance to prove myself to you. Di ko maiwasang di mapangiti dahil sa sinasabi ni Logan sa akin ngayon. May mas magiging sweet pa ba kesa sa boyfriend ko? Sobrang gwapo at sobrang yaman na. Sobrang caring at sweet pa. Wala na siguro talagang mahihiling ako ngayon. What if I will propose to you? Would you say yes? Natigilan ako sa tanong niya. Propose? As in, kasal? Pero hindi pa naman kami nagtatagal eh. Gusto agad magpakasal sa akin? What if lang naman, Catherine? Masyado kang overthinker eh. Pero ano nga bang isasagot ko? Oo naman. Mahal na mahal kita, Logan, at willing ako makasama ka habang buhay. You're making my heart beat faster. Isinubsob naman niya ang ulo niya sa leeg ko, nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ko. Alam mo ba kung gaano ako kabaliw sa'yo ngayon? Ano ba naman yan? Wala man lang akong panama sa mga banat niya sa akin ha. Ako din naman. Kaya wag na wag mo akong iiwan ha, o sasaktan. Trust me, honey. I will never hurt you. Mahal na mahal kita. Hindi ko na napigilan pa na halikan si Logan pagkatapos niyang sabihin mahal na mahal niya ako. Mas ramdam ko talaga kapag Tagalog niyang sinasabi. Alam niyo yon, yung tago sa pinakabuto eh. Akala ko kakawala siya sa halik pero hindi pala. Mukhang buong gabi akong mapapagod ah.